Paano mo nakilala si Frank? Oh, yun na agad. Yun na agad. Paano mo nakilala? Oo. Ako nagpakilala kay Bugoy kay Frank. Ikaw? Tanongin mo si Frank. Di ba si RJT? Hindi, pero nung time na nasa event, si Kika ang nag-mention sa akin sa'yo. Pero nilakad ni RJ. Pero nung Si event, RJD, ikaw kasi shoutout siya kasi kay una kong RJD. nakausap Oo. dahil may kausap ka. Pero paano kayo nag-uusap? Dahil kay RJD. So, Pinagkilala ganito. kayo ni RJT. Shoutout kay RJD. So, sino talagang... So, ganito, kwento ko na lang. Technically, ikaw? Technically. Pero hindi RJ talaga. Hindi ko alam kung ano yung technical. Technically lang. Pero, RJ talaga. tolo. RJT. Kasi mission nga talaga kita noon, di ba? Pinuntahan ka niya sa isang event yun ng Bauer Clan. Mhm. Hindi, actually, parang months ago, sinabi ko na kay RJ yun. Sabi ko kay RJ, gusto ko makilala si Buboy kasi narinig ko yung lyrics niya. Gusto ko yung mensahe ng mga kanta niya. Mhm. Kaya si RJ ang nilapitan ko kasi alam ko mahirap kumunik sa'yo. Mhm. Alam ko si RJ nakakolab mo na before. Mhm. So, ayun, sabi ko sa kanya, gusto ko makilala si Koy. Sabi niya, sige, ganyan. Tapos one time, nag-text siya sa akin, mayroong launching daw sila sa Makati. Hindi ko alam na nandun ka. Tapos, pumunta ako. Mhm. Tapos, late si RJ. Wala si RJ. Late talaga yun. RJT late pa. si RJ nun eh. Tapos, tapos yun. yun. Nakilala, pagdating niya, tsaka na ako pinakilala sa inyo. Una ko nakilala si Kika. So, anong mission mo talaga sa akin nun? Actually, gusto ko itang maging kaibigan at gusto ko itang masuplayan ng t-shirt. Ang nangyari, binigyan ko si Koy. Tsaka na yun, basta yun, nakilala ko si Koy. Nung gabing yun, nagkausap kami, picture, video. Nagka-click na rin tayo nun eh, no? Nabigyan ko siya ng hoodie, ginamit niya sa music video. Tapos after 2 weeks, nag-message siya si Koy, order siyang t-shirt, nagbayad. Tas, Alam mo, nakuha, kung hindi mo binanggit sa akin yung Pro Club, baka hindi mo makukuha yung attention ko nun eh. Kasi mahilig ka sa Pro Club nun. Oo, kasi marami akong mga nakikilala na may maganda silang quality na tela, mga ganong shit. Okay. Ewan ko, hindi... Medyo parang mahirap ako, parang hindi naman sa mahirap Hindi, magtiwala. Tama, sa States kasi ang quality na gusto mo eh, di ba? Ever since sinasabi mo yun, dahil ang t-shirt mo na white t-shirt sa Amerika ka bumibili, di ba? Sinuwi mo dito. Isang sabi mo sa akin, naaalala ko, sabi ko, bakit hindi mo niraratrat yung daily flight masyado? Sabi mo sa akin, ayoko pa kasi hindi ko pa naaabot yung quality na gusto ko. Yung may sinabi ko? Sabi mo sa akin. Sabi ko, wala pa kami dun sa quality na gusto ko. Sabi mo, ayoko munang ipakalat yung merch ng hindi pa ganun yung kalidad na gusto ko. Tapos sabi mo, nag-aantay lang talaga ako ng supplier na matino. And the rest, eto na. Eto na sila. Oo nga eh. Andito na sila ngayon. Yan, kaya nga eh. Pero Dapat yun yata yung dito, maliit na yan. short version ng kwento nun. Yun yung short version ng kwento. Pero yun nga po, nung binanggit mo yung Pro Club, dun talaga eh. Parang, kasi ang hinahanap ko pala nun, yung dito, yung ganda nito, liig. Kasi di ba yung sa dating natin, parang ganyan pa yung nun eh. Naglulus yun. Maluwag, mabilis. Yun. Dun mo talaga na... Problema naman sa ibang local, sobrang sikip ng Pro Club inspired nila. Turtleneck. Kasi usually yung tela, CVC. Parang tayo lang talaga yung nakaka-access ng US cotton sa Pilipinas basically. Tapos binentahan mo na ako nung mga ganon. Oo. Kumbaga sabi ko, best of the ngayon best nga, mo hindi na pa nandito pa rin sa bahay. Ando pa rin. So ganun mag-ball si Koy. Bumili lang sa akin ng ilang daang t-shirt. Napakarami nun, swear. Ang dami nun. Tapos tinambak niya. May daily flight na lahat ng ganito. Hindi pa nagagalaw yung plain t-shirts na in-order niya. Hindi, ginalaw mo yung onte, pinamigay mo. Pinamigay ko dahil hindi ko alam. Basta ganun ang nangyari. So, ang problema... Wala na, biglang nagkaroon na tayo ng partnership. Ito rin, naglagay rin siya ng pera dun eh. Meron din yung ako. white t-shirt, di ba? White t-shirt eh. Oo nga pala. So, pieces din yan. Ang problema ngayon natin, anong gagawin natin? Kaya naman hindi kasi nabenta yun kasi, di ba, bumili na tayo ng ganun. Biglang nagbago ng quality to. Parang mas maganda. Mas magandang quality talaga eh. Yes. So parang, anong gagawin natin dito sa... ganito na lang. Kung may mga gustong bumili nun, pwede ba yun, no? Pwede. Kung gusto nyo ng plain t-shirts na piprintan nyo, tapos maliit lang ang kailangan nyo, bawa 30 pieces, hindi kayo makakabili nun usually eh. Lapit kayo kay Koy, di-dispose nyo sa inyo yung unang order namin. Pero quality pa rin yun doon. Quality yun. Quality yun. Kumbaga, ang nangyari lang nung next batch kasi, lumambot na ng onti. Mas mas nagustuhan niya na yun eh. Actually, parang mas gustuhan ko yung una kasi ang tigas nun eh. Parang matigas na siya mas gusto ko na na yun ngayon. kasi malambot mas gusto ko na yun, naranasan ko.
Sige, Mas Koy. ano siya. Kaya natin, ibang tanong dyan, Koy. Sige, mag-ano kayo Ang ng mga ibang tanong sa inyo Kasi, ito, kita mo, yan ang sinasabi ko eh. Pag, Tanong sa akin, wish lucky ka eh. bakit yung mic ni,